Paano nga ba naging isa sa pinakamapanganib na digmaan sa modern Middle East ang labanan ng Iran laban sa Amerika at Israel? Noong madaling araw ng February 28, 2026, biglang umugong ang malalakas na pagsabog sa iba't ibang military sites sa Iran matapos maglunsad ang US at Israel ng malawakang air campaign na tinawag na Operation Epic Fury. Sa loob lamang ng ilang minuto, tinamaan ang missile bases, nuclear facilities, radar systems at command centers ng Iran. Ngunit imbes na umatras, agad na itinuring ng Tehran ang mga pag-ataking ito bilang direktang deklarasyon ng digmaan. Ilang oras lamang matapos ang opening attacks, nagsimula nang magbago ang sitwasyon sa buong Middle East. Habang patuloy ang air campaign ng US at Israel laban sa Iranian military infrastructure, naghahanda naman ang Iran ng malawakang retaliation laban sa Israeli territory at American military bases sa rehiyon. Mula sa himpapawid hanggang sa karagatan ng Gulf, mabilis na lumawak ang tensyon habang parehong naghahanda ang magkabilang panig para sa mas matinding sagupaan. Noong February 28, 2026, habang madilim pa ang kalangitan sa Tehran, sunod-sunod na tumama ang malalakas na explosion sa iba't ibang strategic military locations sa Iran. Ilang minuto bago ang unang pagsabog, may mga reports na nawalan ng signal at communication ang ilang Iranian radar at air defense systems matapos tamaan ng electronic warfare attacks mula sa US at Israel. Pagkatapos nito, sabay-sabay nang pumasok ang Israeli at American airstrikes mula sa iba't ibang direksyon, habang may fighter jets na nagpapakawala ng precision-guided bombs. Cruise missiles naman ang tumama sa underground missile depots, air defense batteries, radar installations, military communication hubs, at hardened command bunkers ng Iran. Sa ilang military zones malapit sa Tehran, makikita ang makakapal na usok habang tuloy-tuloy ang pagdating ng panibagong strikes. Kabilang sa mga pangunahing target ang ballistic missile systems, underground facilities, military leadership compounds at strategic command centers sa Tehran, Isfahan, Natanz at iba pang military regions. Sa loob lamang ng unang 12 oras, halos 900 air at missile strikes ang naiulat mula sa combined US at Israeli operations, habang 12-dosinang military facilities ang tinamaan sa iba't ibang bahagi ng Iran. At dahil sa laki ng opening attacks, nahirapan ang Iranian military na maibalik agad ang koordinasyon ng kanilang air defense network. Isa sa pinakamalaking shock ng unang araw ay ang ulat na kabilang sa mga tinamaan ang matataas na Iranian military officials at senior commanders. Dahil dito, agad na nagdeklara ang Iran na isa itong direktang act of war. At ayon sa ilang defense analysts, sa puntong iyon, halos imposible nang umatras ang Tehran nang walang retaliation. Ilang oras matapos ang opening strikes, tumunog ang air raid sirens sa iba't ibang bahagi ng Israel habang nagsimulang bumagsak ang daan-daang Iranian ballistic missiles, drones at long-range projectiles laban sa Israeli at American targets. Kasabay nito, tinaasan din ng alert level ang mga US military bases sa Qatar, Bahrain, Iraq, Kuwait at iba pang bahagi ng Gulf region dahil sa banta ng panibagong Iranian attacks. Bilang ganti sa opening bombardment, nagpakawala ang Iran ng ballistic missiles, cruise missiles, armed drones at hypersonic capable missile systems laban sa Israeli military bases. Sa ilang bahagi ng Israel, makikita sa himpapawid ang sunod-sunod na interceptor launches habang pilit hinaharang ng Israeli air defense systems ang papasok na missiles. Pero dahil sa dami ng incoming projectiles, may ilang missiles pa ring nakalusot at ilang strategic areas at military facilities ang tinamaan ng explosions habang patuloy na bumubuhos ang missile barrages.
Habang nagpapatuloy ang retaliation ng Iran, mabilis ding nag-deploy ang Amerika ng karagdagang missile defense systems, surveillance aircraft at fighter jets upang protektahan ang kanilang regional assets. Pero sa halip na humupa ang bombardment, lalo pa itong lumawak. Dahil sa lawak ng Iranian missile attacks, lalo pang pinalawak ng Amerika at Israel ang kanilang bombing campaign upang pahinain ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng panibagong strikes. At sa loob lamang ng ilang oras, panibagong military sites na naman sa Iran ang tinamaan ng airstrikes. Ayon sa ilang military experts, isa sa pangunahing layunin ng operasyon ay sirain ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng sustained missile warfare laban sa Israel at US forces sa rehiyon. Habang lumalala ang pressure laban sa Iran at patuloy ang airstrikes ng Amerika at Israel, ginamit naman ng Tehran ang isa sa pinakamahalagang pressure points nito laban sa global economy, ang Strait of Hormuz. Isa ito sa pinakaimportanteng oil shipping route sa mundo kung saan dumadaan ang halos 20% ng global oil supply. Bilang retaliation, nagdeklara ang Iranian Revolutionary Guard ng restrictions sa pagdaan ng mga barko sa lugar habang nagsimula silang mag-deploy ng fast attack boats, anti-ship missiles, drones at sea mines malapit sa strategic waters. At halos agad ding nagsimulang bumagal ang shipping traffic sa Strait of Hormuz. Maraming oil tankers ang umiwas sa lugar dahil sa takot na madamay sa military operations. May ilang barko pa nga na tuluyang huminto habang naghihintay ng panibagong security updates sa Gulf region. Sa loob lamang ng ilang araw matapos ang disruption sa Strait of Hormuz, mabilis na tumaas ang global oil prices habang bumagal ng malaki ang shipping traffic sa isa sa pinakaabalang oil routes sa mundo. Mula sa mahigit 100 vessels kada araw, mabilis na bumagsak ang bilang ng mga barkong dumadaan sa ilang bahagi ng Gulf shipping lanes habang nagsimulang mabuo ang mahabang pila ng stalled commercial ships sa paligid ng strategic waters. At dahil dito, nagsimulang mabahala ang global markets sa posibleng energy crisis. Ayon sa ilang energy analysts, kapag tuluyang nagsara ang Strait of Hormuz, posible nitong maapektuhan ang malaking bahagi ng pandaigdigang oil supply sa loob lamang ng ilang araw. At habang lumalala ang shipping disruption, nagsimula namang maghanda ang Amerika ng mas malaking military response sa Gulf region. Habang tumataas ang presyo ng langis at patuloy na bumabagsak ang shipping traffic sa Strait of Hormuz, isa-isang dumating sa Gulf region ang mga American aircraft carriers, destroyers at submarines. Pero habang papalapit ang mga barko ng Amerika sa Iranian waters, mas lalo namang tumataas ang panganib ng direktang sagupaan sa dagat. At ayon sa ilang defense analysts, kahit isang maling galaw lamang sa Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng direktang naval confrontation sa pagitan ng Amerika at Iran. Bilang sagot sa maritime restrictions ng Iran, nagsimula ang Amerika ng malawakang naval operations sa Gulf of Oman at Arabian Sea. Isa-isang pumwesto ang mga American aircraft carriers, destroyers, missile cruisers, submarines, at maritime patrol assets sa paligid ng mahahalagang shipping routes upang protektahan ang commercial vessels at pigilan ang paglawak ng Iranian naval operations. Kasabay nito, nagsimula ring mag-escort ang Amerika sa ilang commercial ships na gustong makadaan sa Gulf region habang patuloy na umiikot ang surveillance aircraft at reconnaissance drones sa himpapawid. Sa bawat galaw ng mga barko, mahigpit na binabantayan ng radar systems at naval patrol assets ang paligid dahil anumang maling kalkulasyon ay maaaring magdulot ng direktang sagupaan sa dagat. Pero hindi rin umatras ang Iran. Patuloy silang nag-deploy ng anti-ship missile batteries, fast attack boats, drones, at coastal defense systems sa paligid ng Strait of Hormuz. At dahil dito, mas lalo pang tumaas ang panganib ng direktang naval confrontation sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa ilang pagkakataon,
nagkaroon pa ng tensyon habang nagkakalapit ang Iranian patrol boats at American destroyers sa makikitid na bahagi ng Gulf waters. Kasabay nito, lalo pang pinalawak ng Amerika ang bombing campaign laban sa Iran. Isa sa pinakamabigat na assets na ginamit ng US ay ang B-2 stealth bombers na kayang magdala ng bunker buster bombs laban sa underground military facilities at hardened command bunkers. Ayon sa ilang military experts, layunin ng mga strikes na pahinain hindi lamang ang missile capability ng Iran, kundi pati ang command structure at military coordination nito. Kasabay ng air campaign, nagsimula ring magpatupad ang Amerika ng surveillance at reconnaissance operations sa paligid ng Iran gamit ang drones, spy aircraft at naval radar systems upang subaybayan ang anumang panibagong missile launches at military movements. At sa mga sumunod na araw, patuloy pang dumami ang tinatamaang military facilities sa iba't ibang bahagi ng Iran habang lumalaki ang pressure laban sa Iran at nagpapatuloy ang airstrikes ng Amerika at Israel. Nagsimula ring gumalaw ang mga grupong kaalyado ng Tehran sa iba't ibang bahagi ng Middle East, sa Lebanon, Iraq, Syria at Yemen. May mga reports ng rocket launches, drone attacks at militia operations laban sa regional military assets at strategic facilities. At dahil dito, mas lumawak pa ang pangamba ng Amerika at Israel na baka tuluyan ng magbukas ang multiple fronts sa rehiyon. Ibig sabihin, hindi lang Iran ang direktang kalaban, kundi pati mga armadong grupong suportado nito sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Kasabay ng patuloy na missile barrages at airstrikes, mabilis ding naapektuhan ang civilian at military infrastructure sa magkabilang panig. Sa Iran, maraming airports, transportation routes, industrial facilities, communication systems at power grids ang nasira habang nagpapatuloy ang bombardment. Sa Israel naman, may mga civilian casualties at structural damage rin mula sa Iranian missile attacks. Habang tumatagal ang conflict, libu-libong military personnel at civilian ang naiulat na nasawi o nasugatan sa magkabilang panig habang patuloy na lumalaki ang pinsala sa critical infrastructure sa buong rehiyon. Kasabay nito, milyon-milyong sibilyan sa Middle East ang naapektuhan ng power outages, internet disruptions, flight cancellations at economic instability habang maraming international airlines at shipping companies ang nagsuspinde ng operasyon sa ilang bahagi ng rehiyon. At kahit nagsimula ang ilang ceasefire talks at diplomatic negotiations, nananatiling mataas ang military alert sa buong Middle East. Dahil habang nagpapatuloy ang airstrikes, missile launches at military deployments sa magkabilang panig, nananatili ring posible ang panibagong military escalation anumang oras. Kung gusto mo pa ng mas malalim na geopolitical documentaries at analysis tungkol sa mga gera, military conflicts at global tensions, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. I-comment mo rin kung anong geopolitical topic ang gusto mong susunod nating talakayin.